Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Ako po si Charles at welcome po sa day 12 ng aking daily devotion. Atin pong itutuloy ang Trusting in God in Financial Matters. Sa araw na ito, ating pagtutuunan ng pansin ang Timothy chapter 6 verse 17. Sabi dito, ang mayaman sa material na bagay ay utusan mong huwag magmataas at huwag umasa sa kayamanang lumilipas. Sa halip, umasa sila sa Diyos na masaganang nagbibigay ng lahat ng mga bagay para sa ating kasiyahan. So, ito daw yung parang ito yung sinabi ng Panginoon kay Timothy na utusan daw niya yung mga mayaman na wag daw wag maging umasa sa kayamanan nila, or kumbaga parang wag sambahin yung kayamanan kasi nga daw ang kayamanan daw ay lumilipas, ganon. So sa unang teaching, ang sabi ay wealth is a false security. So kapag tayo daw normal naman sa mga tao na kapag maraming pera, kapag may pera, ganon, kapag may, sabi ni Pastor yung sa savings, ganon, kapag daw may savings, is parang daw nagiging kampante na tayo. Nagiging kampante na ang tao kapag ka alam nilang marami silang pera. So, ang sabi ay, yun daw ay false security. So, kumbaga parang hindi magandang makaramdam tayo ng security or maging kampante tayo dahil lang sa marami tayong pera, marami tayong kayamanan, ganun. So, wealth is a false security. Sa ikalawang teaching ay God alone is our security. So, no matter daw na kahit marami tayong pera, mahirap tayo, mayaman tayo, or wala tayo, si God daw ang ating security sa mundong ito. Na kumbaga, wag nating ibase sa pera yung ating pagiging kampante sa buhay, kasi God alone is our security. Ikatlong teaching is God richly provides for our enjoyment. So sinasabi dito na hindi lang naman, na hindi porket yung ito si ganto maraming pera tapos ikaw wala, ay hindi na nagpro-provide sa'yo ang Panginoon. So sabi, God richly provides our enjoyment. Ang Lord daw ay gusto rin niya na nag-e-enjoy ang kanyang mga tagapaniwala or sumusunod sa kanya. So, kumbaga, maraming paraan para mag-enjoy tayo sa buhay, and ang sinasabi rito na huwag daw ibase sa pera yung mga kasiyahan natin sa buhay, kasi nga God richly provides for our enjoyment. Kumbaga, marahil sa ganito kaya maraming pera kasi yun yung way ng God para mag-enjoy. Marahil pag sa atin naman, or marahil iba, hindi pera ang gustong ibigay sa atin ng Lord para mag-enjoy tayo. So ganun yung point na yun. Sa unang application, punta na tayo sa application. Do not hope for our enjoyment. So ibig sabihin, wag daw tayong umasa or wag tayong humingi kay Lord ng para sa enjoyment natin. Ganon. So, kumbaga, mali yung nagdadasal tayo kay Lord dahil gusto nating mag-enjoy ng ganito, ganyan. Mali yung nagdadasal tayo ng Lord, bigyan mo ako ng pera, Lord, bigyan mo ako ng wealth para makapag-enjoy ako. So, dapat daw hindi ganun. Huwag tayong ganun. Sa ikalawang application, ask God for wisdom and humility first before asking God for wealth. So, ang sabi, bago raw tayo maghangad or bago tayo mahumingi sa Lord ng kayamanan or wealth, dapat daw ang unang-una na muna nating hingiin sa Kanya ay wisdom, kaalaman. So, kumbaga, dapat magdasal muna tayo, Lord, gawin niyo akong matalino. Lord, sana maging matalino pa ako. Lord, sana maging mas masipag pa ako. Tapos nang sa ganun, kapag naging mas masipag na tayo, kapag naging mas matalino na tayo, mas naging dedicated tayo sa buhay, kumbaga doon na dadating yung wealth, kusa nang dadating yun . So dapat ang unang-una nating hilingin ay wisdom, kaalaman, karunungan, ganon.
Sa ikatlong application, trust God who richly provides for our enjoyment. So, dapat nakabase lang yung enjoyment natin hindi sa pera. Dapat kay God. So, dapat naniniwala tayo na si God ang magpro-provide ng ating enjoyment. Regardless na may pera tayo, regardless na bigyan tayo ng pera o wala, dapat isipin natin na hindi lang pera ang solusyon or hindi lang pera ang dapat kailangan upang mag-enjoy tayo sa buhay. So, kaya magtiwala tayo sa Lord. Magtiwala tayo sa Lord na mag-provide ng mga kasiyahan natin sa buhay. So, yun po ang dulo ng aking daily devotion. Glory to God po and thank you po.